Naalimpungatan si Talia na wala nang ina sa kanyang tabi. Mabigat man ang kanyang katawan ay pinilit niyang bumangon kahit na gusto niya pa sanang magbabad sa higaan, kagaya ng madalas niyang ginagawa kapag umuwi siya noon. Gutom na rin kasi siya at hindi niya matiis ang kumakalam niyang sikmura. Matapos na ayusin ang kanyang sarili, ay mabagal na pumanaog siya upang salubungin lang ng kanyang ama sa may puno ng hagdan upang itanong ang tungkol sa kanyang ina. Nangunot na ang noon ni Talia nang bahagyang nagtaka na bakit hinahanap ito ng ama sa kanya. Nasaan ang mommy mo? Anang ama na may bitbit na tasa ng purong kape na panakanakang iniinom. Tulog pa ba? Natigilan si Natalia sa kanyang paghakbang. Hindi niya inalis ang tingin sa mukha ng ama. Mukha naman itong hindi nagsisinungaling para sirain lang ang mood niya. Isa pa, hindi hahanapin ng amang ina kung nakita niya ito. Ang buong akala niya ay nasa ibaba ng ina kung kaya naman palagay ang loob niya na hindi ito hahanapin paggising niya. Wala rin ito sa kanyang silid, kaya hindi na siya naghinala sa plano nitong pag-alis kung tunay man na totoo ang namuong hinala. Wala na po sa tabi ko paggising ko si Mommy Daddy. Akala ko naman maaga lang siyang gumising. Ano? Kinakabahan ng tanong ni Ren sa naging tugon ng anak. May namuunang hinala sa kanyang isipan, ngunit hindi niya yung isinatinig. Baka mali lang siya. Hindi pwedeng tumalon siya kaagad sa kanyang maling haka-haka. Imposible na ilang minuto pa ay sama-sama na sila naghahanap kay Althea. Karami ang lahat ng maid inistorbo pa nila sa kanilang mga trabaho upang tulungan lang silang maghanap sa ilaw ng kanilang tahanan. Kinalughog nila ang buong villa. Una nilang pinuntahan ay ang paborito nitong tambayan na parte ng tahanan, ngunit wala rin ito kahit na ang anino. Dad, hindi kaya pinuntahan niya ang mommy ni Limbert? Hindi nakatigis sa tanong na ni Talia sa ama na kanina pa yun iniisip, pero hindi niya lang sineseryoso dahil nagkausap naman na silang mag-ina nang nagdaang gabi nakakalma na. Saktong pasok ni Moira doon na may binili sa palengke kasamang ilan sa mga maid. Nagtaka na sila kung anong nangyayari at magkakasama sila sa may sala ng villa at problemado ang nakalarawan sa kanilang mga mukha. Ate Moira, nakita mo ba si Mommy? Mula kay Talia ay lumipat ang mga mata ng babae sa kanilang among lalaki na halata nag-aalala na sa asawa niya. Maagang umalis si Madam. Ang sabi niya kanina ay may importante lang siyang aasikasuhin. Bakit? Hindi na nila sinagot na mag-ama yun at magkasunod na silang lumabas ng villa na halos ay patakbong matapos na kunin ang susi ng isa sa mga sasakyan nilang nakaparada sa garahe ng kanilang villa dahil nahuhulaan na nila kung nasaan si Althea ng mga sandaling yun. Ni hindi nakuha ni Talia kahit ang kanyang cellphone man lang upang dalahin. Ang kanyang cellphone na bahana ng message at missed calls ng kanyang asawa, nakakalapag lang ng eroplanong sinakyan ng sandaling yan sa paliparan ng bansa. Hindi na maitago ang stress sa mukha ni Limbert. Nagmamadali ang mga kilos. Ano bang nangyayari sa'yo, Talia? Bakit ayaw mo sagutin ang mga tawag ko? Hindi na mapakaling tanong ni Limbert. Sinubukan niya na rin na tawagan ng kanyang ina, ngunit out of reach pa rin ang cellphone nito, kaya mas lalo pa siyang nag-alala. Ano bang problema niyong dalawa? Bakit niyo ako ginaganito? Bakit sobrang niyo akong pinapag-alala? Patong-patong ng problema ni Limbert na hindi na alam ko ano o alin doon ang uunahin niya. Bastang alam niya ay kailangan niya makauwi ng kondo at mula dito ay malalaman niya kung ano talagang nangyayari sa dalawang babae. Habang papalapit sa building ng kanilang kondo, lumakas pa ang kalabog ng kanyang puso sa dibdib niya. Eleanor, lumabas ka dyan! Buksan mong pintuan! Magtutuos tayo! Ako ang harapin mo! Matapang ka, hindi ba? Buksan mo to! Ilalampaso kong mukha mong hayop kang babae ka sa sahig ng may masmasan. Ipapakita ko kung sinong mas baliw sa ating dalawa. Malakas na katok ni Althea sa pintuan ng kondo. Hindi na alintan ng ingay noon. Nagkatingin na ng mga maid na nasa loob ng kondo at gising na gising ng mga sandaling yon. Wala naman doon si Eleanor na maagang umalis ng araw na yon kasama si Janice. Walang makakapagsabi sa kanila kung saan pupuntang dalawang yon. Kaya wala rin silang alam kahit na pagbuksan nila ng ina ng amo nilang babae. Wala rin silang maapuhap na mga salita. Maliban sa maid na tumulong kay Talia na naulinagan na uuwi na muna sila ng apartment. Narinig niya yun pagkalabas ng kanilang silid ng buong akala ni Lorian ay tanging sila pa lang ni Janice ang gising. Sinadya nilang umalis ng maaga ng araw na yun at walang paalam. Naisip ni Eleanor na baka sugurin siya ni Althea at nagsumbong na dito ang anak, bagay na hindi nga siya nagkamali. Kinailangan na muna nilang umalis doon.
Ihintay na lang niyang pagbabalik ng kanyang anak nang alam niya ay ilang araw pa. Yun kasi ang sabi nito sa kanya sa tawag. Ano ba? Bingi ka ba? Buksan yung pintuan. Hindi ako papayag na apihin mo lang ang anak ko ng ganun-ganun lang. Igaganti ko siya. Kung hindi niya kayang iganti ang kanyang sarili, ako ang gagawa nun sa kanya. Sa tingin mo palalampasin kong kawalang hiyaan na ginawa mo? Ikaw ang paglulunukin ko ng kung anong tina pinapainom mo sa kanyang babae ka. Ang buong akala ni Althea ay kaya niyang palampasin na lang yun kagaya ng hiling ng asawa niyang daanin nila sa maayos na usapan ng problema. Ngunit hindi pala niya kaya na isipin yun. Kailangan niyang maiganti sa baliw nitong biyanan ang kanyang anak. Pinagkatiwalaan niya pa ito. Tapos ganun lang igaganti ng baliw na yon sa anak niya. Lintik lang talaga ang walang ganti. Kung anong ginawa nito sa kanyang anak at ang ibinigay na trauma, dodoblihin o tetriplihin niyang balik noon. Hindi niya kayang hayaan ng ibang taong tratuhin ang isa sa mga anak niya na pinalaki niya ng maayos. Lintik lang talagang walang ganti sa baliw na yun. Hindi siya matunawan ng mga detaling nalaman niya. Hindi nga siya maayos na nakatulog ng nagdaang gabi dahil lang naririnig niyang munting mga hikbi ng anak sa sama ng loob. Yun pa kayang itrato niya ng ganun ang kanyang anak? Hindi siya makakapayag. Gagantihan niya ito. Kailangan niyang may pakita na kailanman sa kanilang dalawa siya pa rin ang malakas at batas kahit na ngayong matatanda na sila. Ipinagkatiwala niyang anak niya. Tapos yun lang ang malalaman niya. Palibasi wala siyang pakialam sa anak niya. Ano ba? Hindi niyo bubuksan? Nakakapikon na kayo ah. Alam kong naririnig niyo ako. Eleanor! Akmang sisipain niya ni Althea ang dahon ng pinto na makarinig siya ng mga yabag papalapi kung kaya naman ay napalingon na siya. Nandilat ang kanyang mga mata kung sino natagpuan ng kanyang mga matang nandun ngayon. Mommy, ano pong ginagawa niyo dito ng ganito kaaga? Kalmadong boss ni Limbert kahit pa alam niyang may mali kung bakit naroon ang kanyang biyanan. Pinapunta po ba kayo ni Talia? Maamo pa rin ang mukhang pinapakita. Hila niyang kanyang maleta na halata nagmamadali ang mga yapak patungo ng kanilang kondo. Humigpit pang hawak doon ng lalaki ng sipati na siya ng ginang mula ulo hanggang paa na halatang may nakatagong galit sa mga mata. Kung ano man yun, hindi nagugustuhan ni Limbert dahil alam na sangkot dito ang kanyang ina. Sila lang naman yung hindi magkasundo. Imposible naman na para sa anak nitong si Talia ang pinapakitang galit sa mukha. Anong ginagawa ko? Galit niyang tanong nang maalala na wala nga palang alam ang kanyang manugang. Mukha namang totoo ang sinasabi ng anak niya na nasa business trip ito dahil sa hila nitong maleta na halatang kadarating lang. Yang mami mo, ang ginawa sa anak ko? Gusto niya bang patayin si Talia? Ipinagkatiwala namin siya. Po, gulantang na tanong ni Limbert na parang binuhusan ng malamig na tubig ang buo niyang katawan sa gulat doon. Natatarantang binuksan ni Limbert ang pintuan ng kanyang kondo at patakbo na roong pumasok. Hindi na niya nagawa pang hubarin ang kanyang sapatos at maging ang malatang dala ay kanyang nabitawan at naiwan sa labas. Bumakas na sa kanyang mukha ang labis na pag-aalala nang sabihin niyo ng kanyang biyanan. Gulantang na napatayo naman ang mga maid na nasa sala lang at nakaupo sa sofa nang makitang nagmamadaling pagpasok ni Limbert. Yumukod sila upang bumati. Nakahinga na sila ng maluwag at the same time ay kabado pa rin lalo na makita si Althea sa likod ng kanilang among kapapasok lamang. Nakasunod dito at mapanuri na rin ang mga matang ipinupukol sa kanila isa-isa dito. Talia! Mommy! Nahihibang nasigaw ni Limbert na kaagad tumakbo patungo ng kanilang silid. Nang hindi makita doon ng kanyang ina't asawa ay lumabas siya at pinalingan ng mga maid na isa na linya halatang kabado na sa mga susunod niyang magiging katanungan. Wala pa ring malay si Limbert sa mga nangyari sa kondo habang nasa ibang bansa siya dahil wala namang nagtatangkang sabihin yon sa kanya. Walang naglakas ng loob. Nasaan ang asawa ko? Ano bang nangyayari dito habang wala ako? Bakit hindi kayo magsalita? Anong nangyayari? Parang kulog na alingaw-ngaw ng kanyang tinig. Halos mapatid na rin ang ugat sa kanyang leeg sa lakas ng pagsigaw. Hindi kayo magsasalita. Wala ba kayong mga dila, ha? Sir, nasaan ang asawa ko? Bakit wala siya? Magsabi kayo sa akin na totoo. Hindi ko na siya nakausap mula ng check-up niya. Sigaw pa ni Limbert na hindi na malaman ang gagawin. Isa-isa ng tinignan ng mga maid. Hindi kayo iimik? Nasa villa namin ang asawa mo. Malumani na samit ni Althea na biglang nahabag sa kanyang manugang na parang mawawala na sa tamang katinuan. Kung hindi pa nito malaman kung nasaan ang asawa niya noon. Po, ano pong ginagawa niya doon? Lalo pang naguluhan si Limbert.
Nahulaan na niyang may malaki nga talaga silang problema na inang pinag-iwanan niya sa kanyang asawa. Tama ang kutob niya. Hindi talaga aasta ng ganun si Talia kung walang ibang dahilan doon. You better ask your mother kung anong ginawa niyang kabalbalan sa anak ko. Nagulo pang isipan ni Limbert doon na hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Iba na kaagad ang kanyang kutob. Masama na yun. Umigting ng kanyang panga at mariing ikuyom na niya ang kanyang mga kamao. Handang manakit na sa mga sandaling yon. Muli niyang nilingon ang kanyang mga maid na namumutla pa rin na nakalinya ng isa. Nasaan si Mommy? Nasa apartment niya ba? Sabay-sabay na tumango ang mga maid na nahintakutan na sa panlilisik ng mga mata ng kanilang amo. Pamarsya na lumabas ang pintuan si Limbert, ngunit kagad siyang natigilan na makita ang kanyang asawa at father-in-law na parehong nakahawak sa kanilang tuhod at dibdib, na parehong hinihingal. Nahulaan niyang ginamit ng mga to ang hagdan upang kaagad na makaakyat ng palapag. Talia! Bigkas na niya sa pangalan ng kanyang asawa. Humihikping patakbo na lumapit na si Limbert sa asawa na kaagad na bumalong ang mga luha. Limbert! Iyak na nito agad na mas lumakas pa nang magkayakapan na sila. Mabuti tumuwi ka na ng bansa. May kakampi na ako. Sabi ni Talia na kulang na lang ay mabulunan sa sariling mga luha. Marahang paulit-ulit na hinagot ni Limbert ang likod ng asawa habang mahigpit ang yakap upang kumalma ito. Ipinasok niya rin sa loob ng kondo ito upang mahanginan dahil kulang na lang ay maligo to sa kanyang tumatagaktak na pawis. Parang tuko naman na hindi na kumala sa kanya si Talia. Nanatiling tahimik sina Althea at Renz na magkatabing nakaupo sa sofa. Isinantabi ni Limbert ang mas kumapalat na muong galit sa kanyang sariling ina at inuna niya na munang asawa. Hindi niya ma-imagine ang takot sa kanyang katawan. Hindi pa man nalalaman kung anong naging kasalanan ng kanyang ina sa asawa. Sigurado siya na malalim yon. Hindi lalayas ang kanyang asawa sa kondo kung hindi, malamang ay may pinagtalunan sila. Pagkaraan na kumalma ni Talia ay nagkwento na ito kay Limbert na mga naganap habang wala siya. Sinimulan niya doon sa pagbabalik niya galing ng hospital at naabutan ng kanyang biyanan na nandoon at galing ng apartment. Ang buong akala ko'y matutuwa siya, pero ibang pinakita niya sa aking reaksyon. Sinabi niya na hindi tayo pwedeng magkaanak, kaya nga raw pinapainom niya ako ng mapait na tea para hindi tayo makabuo. Humihikping tura ni Talia na muling nanariwang karanasan niyang nakakakilabot sa kanyang biyanang sa Eleanor. Ayaw niya tayo magkaanak, Limbert. Hindi totoong nagbago ng mommy mo. Hindi totoong gumaling na. May sakit pa rin siya. Sinong matinong inang ganun ang magiging reaksyon? Wala, hindi ba? Naikuyom na ni Limbert ang kanyang kamao. Sinasabi na nga ba niya may mali sa kanyang ina sa paraan pa lang ng pagsagot nito. Mabuti na lang talaga't umuwi na nga siya. Tinuloy pa ni Talia ang kanyang kwento na mas nagpasidhi ng galit ni Limbert sa ina. Humigpit pa ang kanyang yakap sa asawa na tanging yun lang ang kanyang magagawa dahil wala siya sa kanila noong mangyari ang bagay na yun. Masuyang hinalikan na ang noon nito. Huwag kang mag-alala. Ngayon nandito na ako. Di ka na magagalaw ni Mommy. Sa kabila ng mga pangyayari kung kaya naman nila magawang i-celebrate ang pagkakaroon nila ng unang anak, masyadong nakafocus ang kanilang atensyon sa ginawa dito ni Eleanor. Kung hindi mo siya kayang panindigan at ipaglaban sa mommy mo, ang mabuti pa ay ibalik mo na siya sa amin. Baka kaya namin siyang alagaan. Singit ni Althea na kagad naman sinaway ni Renz na sa kanyang gilid. Bakit? Kung malalagay lang din sa kapahamakan ang buhay ng ating anak at magiging apo, ang mabuti pa ay bawiin na lang natin sila, hindi ba? Hindi solusyon ng paghihiwalayin sila. Hindi naman si Limbert ang problema, Althea. Nagsasuggest na naman ako just in case sa piliin niyang kanyang ina. Masama bang magsabi ng opinyon? Paano ko nakunan ng anak natin nang dahil sa stress na ibinigay ng babaeng yun? Dapat talaga hindi na siya pinalabas pa ng mental facility. Doon na siya habang buhay, bago pa man siya makapang-perwisyon ng iba. Anong sinabi ko? Imposible na gumaling ka agad-agad ang taong may sakit ng ganon. Bumabalik yon. Ika nga, nagre-relapse. Pasensya na po, Mommy, Daddy. Kung nagtiwala ako kay Mommy, hindi na po mauulit yon. Yukod ni Limbert na hiyang-hiya sa kanyang mga biyanan. Pagod siya sa biyahe at mas napagod siya sa nalaman niya. Yung nawalang sama ng loob sa kanyang ina noon ay muling nanumbalik. Hindi niya alam kung anong problema nito, ngayong maayos naman ang samahan nila bago siya umalis. Walang bahid ng relapse na sakit ito sa kanyang pag-iisip. Aayusin ko po kung kinakailangang ibalik si Mommy sa facility. Gagawin ko po kagad yon. Hindi pumayag si Althea ang maiwan doon ng anak kahit na nagmatigas si Talia. Pilit siyang sinama ng kanyang mga magulang na sinuportahan naman din ni Limbert kaagad.
Mabuti pang doon ka na muna habang inaayos kong problema natin kay mommy. Oras na matapos ang lahat, susunduin kita doon. Huwag kang matigas ang ulo mo, Talia. Please. Walang nagawa si Talia kung hindi ang sundin ng pakiusap ng kanyang asawa kahit na nais niyang manatili sa tabi nito. Hindi naman din siya lulubayan ng kanyang mga magulang kung igigit niya na huwag sumama sa kanila. Labag man sa loob, napilitan pa rin siya doon. Althea, bakit mo naman pinilit si Limbert na sumama sa atin ng asawa niya? Hindi ba mas maganda kung magkasama nilang haharapin ang kanilang problemang mag-asawa? Hindi ba? Hay nako, Renz. Puntis ang anak mo at ipagkakatiwala mo siya sa asawa niya? Paano kung may mangyaring masama? Hindi pwede. Ayusin niya na munang dapat niyang ayusin bago natin ibigay ang ating anak sa kanya at muling ipagkatiwala. Mabuti na yung sigurado tayo. Nanatili sa labas ng bintana ng sasakyan ng mga mata ni Talia na iniisip na mukhang malingang naging desisyon nila. Asawa niya si Limbert kaya bakit kailangan niyang iwan? Mom, sa tingin ko tama si Daddy. Nung may problema ba kayo, binawi ka ba ni Granny at Grandpa sa kanya dahil nag-aalala siyang mapahamak ka? Kailangan ako ni Limbert, Mom. Napakurap na ng kanyang mga mata si Althea. Nilingon na si Renz na nakatingin na rin sa kanya. Huminga ng malalim si Althea at kahit nalabag sa loob ay nag-U-turn na sila doon. Basta ko naman ang mangyari, huwag kang matatakot na kontakin kami ha? Isang tawag o message lang ang gagawin mo. Saka kapag alam mo ng alanganin, umatras ka. Kung hindi ka natatakot sa mangyayari sa'yo, matakot ka sa buhay na nariyan sa sinapupunan mo. Tagubilin ni Althea bago pababain ng sasakyan ng anak na nasa harap ng kanilang kondo. Salamat po, Mommy, Daddy. Umakyat na sa kanilang kondo si Talia kung saan ay naabutan niyang tahimik na umiiyak si Limbert sa kanilang silid. Tulala itong nakaupo sa gilid ng kanilang kama, sapo ang muka. Ah, anong ginagawa mo dito? Bakit ka bumalik? Hindi ba nag-usap na tayo na doon ka na muna sa villa niyo? Oras na matapos ko ng problema natin, saka na lang kita susunduin. Kumurot ng mga mata ni Talia na pinilit ng ngumiti. Tinawid ng distansya nila ng asawa na naghihiwalay. Kumarga na siya sa kandungan ni Limbert at mahigpit na yumakap. Paano mo maaayos ang problema natin kung iiwan kita? Asawa mo ko kaya dapat nakarami mo ko sa lahat, hindi ba? Nangako ako sa iyo na sa hirap at ginhawa sasamahan kita. Karami mo ko sa lahat, Limbert. Nagkaroon na ng tunog ang pag-iyak ni Limbert na ginantihan na ng mahigpit na yakap ng asawa. Binuro na niya ang kanyang mukha sa leeg nito at doon itinuloy ang paglandas ng mga luha na kanina pa niya tinatago. Gusto niyang puntahan ng ina ngunit ang katawan niya ay nangihingi ng pahinga. Marahil ay nang dahil siya naging mahabang biyahe at sa stress na agad na sumalubong din sa kanya.